So, dili makita na to makaigsunan na breakthrough sa pangalan sa Ginoo. Tama ba? Amen ba? No? Breakthrough in my heart, breakthrough in my mind, breakthrough in spirit, in soul, in weaknesses, in my struggle. You are the God. You are the God. The breakthrough in my worship, in my praise, breakthrough when I lift up and I glorify your name, when I dance, when I shout. Na-experience na ba to ang breakthrough sa itong kinabuhi igsoon? Amen. I don't know kung tanan ba ta na-experience with this, but this morning, no, nalipay na kayo ko, but dili ni mao akong mensahe this morning. But gusto na ako giagian na nato. Ako lang ikuha na to ang unta, masabtan nato ang mga every message nga ato ang nadunggan, even sa song and even sa word ni Lord nga ato ang pagdiskussan every Sunday. Dili, and I hope this after this message, no, magkakaroon tayo breakthrough sa itong tagsa-tagsa kinabuhi. Amen? Naman tayong mga breaking nga itong ginaagian, naman tayong mga kalisdanan nga matong ginagian, but there is breakthrough in the name of the Lord Jesus. Amen ba? Last Sunday, I remember nga last wali ni Pastor is all about, kasi naka-remember atong last Sunday sa wali ni Pastor about the parable of what? I don't know kung gina-review ba nato ang mga mensahe every Sunday or every Sunday sulod lang ang word tapos gawas sa pigas daunggan. Remember ba niyo to? The parable of the 10 virgins. So, dira to makita tong last time, tong makita na to unsaang nakita nato duha ka karakter dito . The wise of fool. So, duha ra siya. Or in short, para dali na to memorize on, wise and wise. Tama? So, gipakita nila that the kingdom of God is like the 10 virgins. No? Then the kingdom of heaven shall be compared to 10 maidens who took their lamps and went to meet the bridegroom. So, explain to ni Pastor nga they are preparing sa pag-meet sa ilahang bridegroom. But today, gusto na ko i-continue kanatong tanan karon ang verse 14 about the parable of the talents. This morning, ako siyang ipanguluhan siya about wala na kontol. Ayan. Stewardship. It's all about living to become faithful servant to God. This morning, kani atong paghahisgutan about stewardship sa verse 14. It's all about the parable of the talents. Are you familiar with this? Familiar ba tang tanan? Hello, Mira Flor. Ayan. Yung pins dito sa Picas. Ayan. So, stewardship. Kung sa mga nag-undergo sa kodiri sa CCL, nag-topic taan ni sa lesson 6 na to, your use of God's gift. Or paano na to i-handle or paano use ang gift ni Lord sa tong life. Today, ako siyang gikuan og stewardship. Paano ta mahimong steward or kanang gitawag mapuyo or mga lagad sa Ginoo nga mahimong faithful or living to become faithful servant to God. Everybody servant. So, ibig sabihin karon dili ta kita natin ginatawag og heart of a servant nga dapat dili ta bus, busi or kanang gitawag ang giningon dira sa pagpangalagan sa Ginoon or kanang amo-amo ba, no? But we are servant or a faithful servant of the Lord. Ingon diri sa Matthew chapter 25 verse 14 about the parable of the talents. Later ato nang i-discuss. Stewardship ibig sabihin, we don't own our lives or our resources. We manage them for higher purpose. So in a biblical meaning, so dapat we don't own our lives or resources. So, ibig sabihin, dapat dili na to ng akuhon, but we manage. Ibig sabihin, pag nag-stewardship, how to manage. No? Kita mo na, og masulod mo, og ka na nakasakay mo, og ka ng eroplano, naay ka ng nindot kay sa nina, diha. Kasi tawagan nila, stewardess. So, ibig sabihin, kung sa ilang purpose, kung sa ilang goal, kung sa ilang trabaho, para mo-assist sa mga passenger, mo alaga, mo manage sa unsay tama nga buhaton, o deliver og kape, o buhatag pagkaon, o di ba?
And the other word is servant. Serve. So ibig sabihin, atong goal, atong goal ani sa atong kinabuhi today, sa kani nga topic is our goal is to serve, not to be served. Sometimes murag gusto na to blessing musulod na to alam come blessings murag sige tag prayer blessings but wala tayo heart of a servant. Hello. Bago mo diretso mangutanas ako, pwede ba nato isipon mo piyong sa tagkadali o isipon nato unsa ba ang mga gift nga gihatag ni Lord sa atong life? Unsa ba ang mga strength nato sa atong kinabuhi? Ang uban na strength na diri nga may mo kanta. Di ba? Tama? Ang strength niya kabalo mo musayaw, kabalo mo limpyo, or dati iba nga mga strength, kusgan, nangyay ka nana. But today, later, ato na siyang i-discuss para mas masabtan nato kana i-remember niya na inyong mga strength unsa inyong pwedeng mahimo sa inyong kinabuhi today. Unsa inyong mga kakayanan. In short, sa Bisaya, unsa ang pwede nimong makaya. So, his followers expected this parable, o sa purpose ani, katong i-discuss ni siya, his followers expected the kingdom of heaven to appear immediately in a flash of glory. Instead, Jesus was preparing them for his departure and a long period of waiting. Guys, bago ta mo discuss sa parable, let me share to you kung unsa ang context ani, unsa nagikan. Kung lang tayo to ang pericope sa study, nag-start siya sa chapter 24. Medyo layo. Atras taog sa ka-chapter. When the time nga na ang mga disciples ni Jesus, they are asking about the kingdom. Hello? Everybody say kingdom. Kingdom. Kingdom of God. So ibig sabihin kingdom of heaven, they are expecting nga ang giingon ni Jesus nga mubalik siya. But wala sila kabalo kung kanusa and papaano sila sa kingdom. And here comes, this time, about sa chapter 25, Jesus is about to die. Hapit na siya pamatay. Hapit na ni siya ilansang sa cross. But sa iyang mga parable, nagahisgot din siya about preparation sa mga disciples and mga believers about his departure and a long period of waiting. Ibig sabihin, si Jesus, kabalo siya siyang kaugalingon, nga muhawa siya, mamatay siya, and mubalik siya sa langit. And because, muna ang iyang purpose, but ang mensahe nga, ang parable nga iyang itudlo sa tua, it's all about our patience, or papaano ang atuang kasing-kasing, or atong kinabuhi to endure of waiting. Papaano ta muhulat, or kanon sa ta muhulat, sa pagbalik ni Jesus. In short, ang mensahe, tagaan ta mong overview, it is all about the coming of our Lord Jesus. Hello? This is the preparation for us sa pagbalik ni Jesus. Are you ready? Or are we? Andam na ba tatanan? Hello? If si Jesus bumalik today, andam na ba ka? Hello? So in short, lantawan na ito ang mga parable si Jesus, every first statement, start niya. Kung lantawan ito ang verse 25, chapter 25, verse 1, then the kingdom of heaven look like this. Pag sa verse 14 na po, ingat pa niya, for it will be, sorry. For it will be has been a come going to a journey, iba nga version, dili ko sa kuha. Again, it will be like a man, the kingdom of God, it will be like a man going on a journey. So, ibig sabihin, lahat na po ang iyang statement. Sa NLT, gigamit na po niya ang kingdom na po daw ni God is like a man going to a journey. So, kingdom. So, ibig sabihin, he is teaching, he is, nagpasabot siya sa iyang mga believers about the kingdom of God. Paano ta mag-prepare, paano ta maghulat sa coming ni Lord sa ato ang kinabuhi. Sometimes, sige kadungog na, hapit na mo balik si Jesus.
nanay second coming na gyud kay ani na mga panghitabo. Nanay mga yun ani, nanay mga yun ani, second coming na jud. And tapos na pumiingon nga, kadugay raman ang king of second coming, ato pa ng World War I, nag-ingon na sila nga second coming na. Pag World War II, second coming Japon, abot karon second coming Japon. And ang pangutana, makahulat ba ka? Or sa wala sa sige yaw-yaw or sa sige na to kadungog sa second coming kay di na ta kahulat, kita na ini coming sa dati na tong daan. Or napulaan na ka or nibalik na ka sa imong dating gawin. Today, no, being a good steward, dili na to masabtan kung base sa kanang ginatawag na mensahe. Adra, sa verse 23, the master said, familiar mo nga verse? Well done, my good and faithful servant. You have been faithful in handling this small amount, so now I will give you many more responsibilities. Let's celebrate together. Kabalo mo. And common sa mga Christians today, unsa na ang gustong madungog? Well done, my good and faithful servant. Good job. Compliment, tanan, gusto na itong madungog, kaya, mayo kay ka, good job. No? And yet, wala na to nasabtan or wala na to na nag-gets on point unsa ang context ani. Nga naadi ka na ginatawag na characteristics nga atong masabtan or mas ma-understand bago ta maingnan og well done, my good and faithful servant. Kinsay mga trabahante dire nga mas makasabot kung ikaw i-compliment kasi imong amo nga, uy, maayo kay imong gibuhat Francis, very good. Well done. Dave, di ba? So, marami pa kasi mong feeling, no? And how much more our Lord Jesus will tell us, Ruth, well done, my good and faithful servant. Amen? Today, ato lang ng tawag karon. But, bago ta ma-excite sa will done, ato sang lantawon kung pasado ba ang atong characteristics at words sa Ginoo. Hello? Are you with me? Napa ba mo dira? Walay mo tulog ha? Kay dili ra ba ko si Paul nga sa Paul ba to katong sa Eutychus? Ina di mo katapat ayo pag Eutychus diya. Kailan mo ni Eutychus, guys? Kailan mo Eutychus kita kito? Si Eutychus katotong natulog habang nagwali si Paul. Diya, pulbaan naman diya. Sige, wala ko nakahadlok. Pero ang pangutana, how to become good and faithful servant? Dire. So, in the parable of the talents, again, the kingdom of heaven can be illustrated by the story of man going on a long trip. He called together his servants and entrusted his money to them while he was gone. In this story, katong giingon ni ha, in the NLT version, again, the kingdom of heaven can be illustrated by the story of man going on a long trip. Kinsa may mga boss dire or feeling boss or something murag boss nga kanang naapod sa mga tinauhan nga nasa mga trabaho nga itas. For example, isa to supervisor to si Reds. Nama kay mga tauhan, di ba? Ya, mulakaw ka. Ikaw Dave, ikaw mo ni mong trabaho, mo ni mong buhaton. And then mo abroad sa ko or magkuan sa ko kanang maglaag-laag sa ko. Kani mong buhaton dapat inani ha. Pero ikaw nga trabahante, wala ka kabalo kung kanang sa amo balik imong boss. And then ikaw unsa ra imong gibuhat? Naiuban nga mga trabahante nga bisag wala ang boss mo trabaho. Napoy uban nga trabahante nga wala ang boss, di po mo trabaho. Kay mahadlok mo trabaho, kay basin mamali. Nabay yung anak po nga sitwasyon? I don't know kung abot yung anak. But about this parable, iyon ani ang nahitabo. He called together his servant. No, gitawag niya tanan ang mga servant and he entrust niya ang money to them while he was gone. Uban nga version, ang word nga money dire is gamit nila is talent. And it is equivalent of denarii, 6 denaries. No? So, masabta na ito na sweldo na, isa nakatuig nga sweldohan. So, kung naay mga scholars, nag-discount na about, mahitabo doon na, i-compute na nila sa uban nga mga scholar, abot lang kung kuhan, dili pa kayo nakupan sa mga scholars. But, ang point dito, ang 1 talent daw is equivalent sa isa katuig nga sweldohan, or naay uban nga mga scholar, i-compute niya as a 1 million. So, ang uban, dire kung makita na to dire karon gitagaan nila og kanang gitawag nila og
5 talent, 2 talents, and 1 talent. So kung mas masabtan na to, mas dali na tong masabtan nga isa ka tuig nga swelduhan, i-equal na lang to, ato na lang siyang i-conclude nga ang 1 talent is 1 million. So based sa study. But wala may iingon ang Biblia. Ang iingon lang dira talent, denary, or money. Sa NLT mas gipasayon niya, mas gipa understand na to og sayon nga ang gi-entrust sa king or sa boss nila is money. No? Together entrusted his money to them while he was gone. So ang iyang kwarta, iyang gibilin sa iyang mga servant. Nakatry mo wala gitagaan mo 1 million ana. Okay, imuha ni Renz 1 million, 5 million, ikaw ni bahala ani magnegosyo na kag gasolina diha. Na asa na sa Renz, ikaw barte mo pud imuha. No? So nakatry mo, makatry mo ana maglain gid mo ang feeling no, pero malibog pud siguro ka kung sa imong buhaton. Kung during this time, kung sa ako nga 1 million ako no. Bindog gasolina. Ako na ko ga-promote sa mga baligya. A master goes on a journey and entrusts his wealth to 3 servants based on their abilities. Kani gusto na ko ako ni gusto i-ikwan sa inyo ha. Ang master goes on a journey and entrusts his wealth to 3 servants based on their abilities. Everybody say abilities. So maayo po ang ilang master. Kaya nga naman, wala siya naghatag og wala niya ginahatag iyang wealth sa wala ability. Tama? Ga-base po siya sa imong ability. Kung kani medyo kanang magaling ni may ani ni 5 million. Imo kay medyo alanganin pa ni 2 million. Ana, for example, ingani wa na gini 1 million. So, nay abilities. Nataw na to karon mas ma-understand na to later. Ganong usa ning gidiingon ni Jesus nga abilities. Ang master dre is it is referring to Jesus for us to now, for today. Tama? Kaning master nga ginaingon dre, and let us consider ourselves as a servant para mas dali na tong masabtan karon nga kabuntagon. So he gave 5 bags of silver to one, 2 bags of silver to another, and 1 bag of silver to the last, dividing it in a proportion to their abilities. He then left on his trip. So ang Biblia nagahisgot nga according to their abilities. Siguro dili pod gamuha ningon ka nga, Lord, gusto ko magpagamit og sa kuang talent nga kanta pero ang mong tingog alanganin. Wala gyud gihatag ni Lord sa imuha. Dili gyud na imuha. Ano? Lord, gusto ko mo sayaw pero bawog pang bara, dili pa na imuha. Consider po na nga kanang abilities nga dili pa imuha. Basin dili ra gyud ka. Na jud kay imuha pod nga imuha abilities. That's why karon kakabuntagon di ta manguli kung di na tumabal-an kung sa ang abilities or talent nga gihatag ni Lord sa tuwa para magamit nato for His glory. Hello? Sabta na to? First, atong i-discuss. Servant A, given 5 talents. He trade, invest, and gained 5 more. So sa gibuhat ingon sa verse 15, he gave 5 bags of silver to 2 bags of silver to sa verse 16 to so the servant who received the 5 bags of silver began to invest the money and earn 5 more. So katong first gitagaan og talent nga 5, iyang gi-invest og nakakaroon siya og nadubli ang 5 ka talent. So in short, kung 5 million, nahimo siya 10 million. Para mas masabtan na to sa tong panahon karon. Ikaduha, servant B, he gave 2 talents. The servant who received the 5 bags bag of silver began to invest the money and earn 5 more. The servant 2 bags of silver also went to work and earned 2 more. So nagkakaroon po siya og duha kanang gitawag nga ginansya nga ginaingon. Ikatulo, lantaw na to ikatulo. Si servant C given 1 talent. So but the servant who received the 1 bag silver dug a hole in the ground and he hid the master's money. After a long time, their masters returned for his trip and told them to give an account of how they have used his money. First, verse 18, makita nato kung sa gibuhat sa ikatulo nga servant. Naa siya 1 million, ihang gitago, ihang gilubong, kay mahadlok siya, basig malugi siya, or mawala pa, or madisgrasya pa to. Pagbalik niya sa iyang master, wala na kuhaan, uwa na dungagan. Tama? So karon sa ang point nato diri. Types of servant. Naatay 2
tulo ka servant, pero duha lang na ka servant ang atong latawon dira. This is a faithful versus sa unfaithful servant of God. Good versus bad nga servant. The master said, "Well done, my good and faithful servant." Dalawa yan, good and faithful servant. Paano ba ta mahimong good? Paano ba ta mahimong faithful at ubangan sa Ginoo? Are we doing our best para mahimuot ang atong master? Or sama ba ta sa katong ikatulong nga servant nga iyang gitago ang iyang abilities, gitago niya iyang talent nga iyang gihatag sa Ginoo? And yet pag abot sa master, gisingil sila. Dave, asa na itong akong gihatag nga talent mo? Dave, gigamit ba nimo ni? And the Lord, ako rang gitago, Lord, kay basin pag abot nimo basi masukok ka kung nagamit nako or nawala. Brothers and sisters in the Lord, mas makita ug mas masabtan nato this time. Kung atong i-continue ang pagbasa sa ini nga topic, ani nga chapter, bawat isa sa ilaha ni atubang sa ilahang master. Even though di wala nagabasi kung unsa kadako ang talent nga gihatag sa Ginoo sa imong kinabuhi, wala nagamatter. Magamay man na o madako, as long as you are faithful to Him, unsa ang tubag sa Ginoo, the same ra ang answer. Well done, my good and faithful servant. Hello? Tama ba? Ulay lain nga tubag ang Ginoo sa imong kinabuhi igsuon. Sa atong mga kinabuhi today, ang panawagan sa Ginoo kinahanglan ta maging faithful. Everybody say faithful. Faithful. Mahimutang good servant sa Ginoo. Nga kung naa man kay talent, ngayon ani, o naa man kay gift nga gihatag ang Ginoo sa imong kinabuhi, pwede nimong gamiton para sa kahimayaan sa Ginoo. Amen? Daghan kita og mga talent, daghan kita og mga gift nga gihatag ang Ginoo sa atong kinabuhi. And yet, di na to ma-appreciate sa atong tagsa-tagsa nga kinabuhi. Tama? Sometimes magyaw-yaw ta, mingon ka nga, "Hala Lord, oy, gusto ko na akong magkanta pero wa mo ko gift ana." Pangitaay mo gift. Gusto ka maglimpyo? Hey, that is a gift. No? Every Saturday din, grabe, ma-appreciate din ako ang life ni Tibet, and I'm so very happy and makita ko Tibet, grabe nga. Bisan siya og kakapoy, wala na ako gina-brag, wala na ako ginapataas. But makita na ko ba, every Saturday naagi si iyang ministry din sa church to clean, to arrange everything. Na makita niyo mga bangko dala na giampuan niya isa-isa. Imingin na sa dom, ako lang mag-arrange sa bangko. Kaya naman, ginaampuan ako isa-isa. And that is the ministry nga iyang ginabuhat sa Ginoo. Nga dili na mahimo sa uban, tama ba? That is unique gift. No, bisan unsa sa kabisi sa layo. Kung adto gina sa diri, bahala basag ulan. Because naa say commitment and gift nga gihatag sa Ginoo sa iha nga manglimpyo ug mag-arrange for us today. Napoy uban nga kabalo po mo play, mutugtog, paggamit po sa Ginoo. Dili kay dito magpagamit sa kabaret or sa mga bar or something like asa mga gamiton or na kay mayong tingog, ipagamit po sa Ginoo. Dili kay dito primos bidyogihan nga bunon na lang og batong pastor madugay kasaba. No? Sigurado kayo. So, instead, no? Ipagamit ang atong mga talento or mga gift nga gihatag sa Ginoo. Kabalo ka mo sayaw. Pero di po ka kabalo mo sayaw sa Ginoo, pero sa TikTok, sabi ka mo tulo TikTok mo igwan-igwan. Nabay wrong. Nabay mali anang mo sayaw, walay mali. Pero kung wala na-glorify si Lord sa imong life, dira ang mali. Tama? Kay talent na nihatag ni Lord sa imuha, pero wala niya mo gigamit para sa iyaha. Tama? Nabay uban nga talent nga mo istorya. Wa may problema kung mo istorya ka, pero word ni Lord. Di kay sige pangguba og kinabuhi sa uban. That is the gift. Tama? Huwag kailangan discussion. Kawalo mo ka, sige ya. Kung ito. Gopa ka. Ay, nice Japon. Pero kung lahi na, bukad po imong dalunggan. Pero kung nindot ang imong appreciation, bukad imong atay. Pero, karon mga kaigsunan, di rin na ito masabtan. Nga si Lord, ginatagaan kanya-kanya nga mga gift according to your abilities. Wala po nihatag og gift si Lord nga di mo makaya. Tama? That's why karon kailangan lang nato i-develop, kailangan nato kanang ginatawag i-develop at the same time ato siyang pangitaon
kung unsa ang atong mga talent dira nga gihatag sa Ginoo sa imong kinabuhi. Napoy uban nga wala gating galingkod ra niya o gatindog lang pero murag feel wa maging talent na to hana. Pero once nga muduol sa mo, may istorya sa imo, ma-encourage biya pug ka. And that is a unique talent nga gihatag sa Ginoo sa imo. Nga muduol lang ni tawhana, mo istorya lang sa ko, mo smile lang sa kuha. Murag gaan kay akong loob. And that is a talent. Napoy uban nga mo pray lang po. That is a talent. Ato na i-define later. Na ako ipakita niyo ana. But for us today, tandaan lang nato, nga duha lang ka servant ang ginalantaw sa Ginoo sa tuwa. Sa kadaghan nato nga naa diri sa sulod sa simbahan karon, duha lang ka klase ang servant nga naa diri karon. Tama? Is unfaithful or faithful servant atubangan sa Ginoo. Wala na nagabasi kung dato or publika. Kay ginaingon dira, kung makita mo sa parabol, gipakita pa lang daan, they are different level. Or they are different gift nga gihatag sa Ginoo. Na sila iba-iba nga talent. Wala na nagamatter sa talent. Kung gitagaan siya duha, ganun na times 2 man niya. Gitagaan siya 5, na times 2 man niya. Pero ang tubag sa Ginoo, ganun the same raman. Well done, my good and faithful servant. Pero kaning isa, kung sa gingon sa Ginoo, curse siya. Gikasapan, giyawyawan, o giingnan, gikuha ang iyang mga talent, and then, kung sige buhat, ingnan siya, itambog siya. Lantaway mong kataban, di asa, basin matambog na. Ay, wala ko. Kaya nga na, grabe mo kayo makalabim. Ay, ganit na magtambog yun eh. Lantawan na ito karang dali. If you have given this talent, what should you do? Use it or lose it? Kung sabi mong buhaton, kung tagaan kag talent sa Ginoo karon, kung sabi mong opportunity mong pagabuhaton, gamiton ba imo ni? Or you lose the opportunity? Kabalo mo unsa ang ibuhaton isa? Gikuha sa Ginoo ang iyang talent o gihatag didto sa naka maayo nga servant or sa faithful nga servant. Today, to those who use well what they are given, even more will be given, and they will have an abundance. But from even what little they have will be taken away. Now, throw this useless servant into the outer darkness, where there will be weeping and gnashing of teeth. Ibig sabihin, today, kabalo na ta. Nga unsay atong kapaingnan if we are unfaithful atubangan sa Ginoo. Amen ba? Amen. O sa ingon ang Biblia, ilabay didto sa outer darkness. Kung i-continue na muna og basa sa baba na dito unsay meaning sa outer darkness nga ginaingon. And dito makita nimo gi-describe ni Jesus nga naay weeping and gnashing of teeth. Unsa man na? Isa may na idea na unsa na nga place? Hell. Ibig sabihin igsuon, heaven o hell is tinuod. Pero ang heaven para sa mga faithful ng mga alagad sa Ginoo. Pero ang hell is para lang na kay Satanas o sa mga gustong uban ni Satanas. That is unfaithful ng mga tao. Tama? That's why today, I encourage everyone. Nga naman tayo mga kanya-kanya nga mga gift nga gihatag ang Ginoo sa itong kinabuhi. Ayaw kawalag paglaong nga kung imong tingog murag baka kay naay talent ang Ginoo nga para sa imo. Actually, ako sometimes kayo daghan kayo frustrated nga song leader, daghan kayo frustrated nga musicians, daghan kayo frustrated dancers, pero kaingon sila nagsirado ng ilang word, kay murag nagkaingon na sila nga murag wa na mo koy part sa ministry. No. Daghan pa kayo buluhaton, labi na doon lang youth camp pagka naghana na karong buhatonon. Unang mag-ugwad na ta dito. Dili. No? Later, ato naman understand later. No? How to become good and faithful servant. Na ko remember the 3 T in serving God. First, time. Paano na to gamiton ang time nga gihatag sa Ginoo sa tong life? Paano na to gamiton or paano to i-use ning time nga gitagaan tag time sa Ginoo para mga lagad diri sa atong kinabuhi? Paano na to i-use na?
Paano na to gamiton? For example, sa 24 hours, pila ba ang time nga mahatag nimo kay Lord? Wala. Inadaghan kay tag mahatag sa social media. Tama? Tama ba? How do you use your gift? Una time, gitagaan tag time sa Ginoo. Sometimes, ang atong filosofiya, ingon ani. Nanatay schedule nga nakahalaray dira. Lord, ingon ani ka puno akong schedule, Lord. Ingon ani sa Monday pa lang daan, puno na kayo kong schedule, Lord. Hantod ni Domingo, Lord. Pili lang kada, Lord, kung asa ka gusto ma-insert. Mura kang atong point diha, mas na less of priority na to si Lord kaysa sa atong mga schedules. Atong welcome, atong mga kaigsunan sa staying, si Brother Juji, Sir Prince, and si Ma'am Femi. Yeah. Yan. So, remember the treaty, dati unang time. So, first na itong ma-encounter, paano gitagaan tag time, it is a gift sa Ginoo nga natay time. Kabalo pa mo nga, daghan kayo diri nga mga tao nga wala nay time. Tama? Kaya ang uban, gikuha na sa Ginoo, na short na ang time. Amen? So that's why, paano na to i-treasure ng time? Sa busy na to, gina-insist na to sa kinabuhi nga Lord, busy kay ko, yung ani kataas akong schedule. Di ka niyo, kuhan, Monday to Sunday. Pili lang ka kung asa ka mo insert. No, mali na siya nga philosophy. Dapat Lord, ingon ani, priority jud ka. Ani nga day. Bahalag busy man ko Lord, pero muhatag ko og time, even unsa man, bisan man pila ka minuto nga mo worship or mubasa ka sa imong Biblia every day. Dili lang kay magkakaroon ka na lang og time kay Lord kung kinahanglanon mo na siya. In short, mura ka og prutas nga mangga. Mangga gamit. Yeah. Mangga gamit na Lord. Oh. Alright, ikaduha. Talent. Kani nga talent diri is iba nga meaning sa talent nga atong gidiscuss ganiha is referring to the denary or income. But talent nga literal nga talent nga gihatag sa Ginoo sa imuha. That's why mo to ipangutan na giina. Unsa ba ang imuhang talent? Unsa ba imong gift nga gihatag sa Ginoo sa imuha? And use it for the glory of God. Amen? Gamita. Kung kabalo ka kusog ka mo storya or mo kabig sa mga kaigsunan, that is your talent. Kung gusto ka manglimpyo sa simbahan, that is your talent. Kung gusto ka mo kanta, kung gusto mo ay ka mo kutugtog, that's your talent. Or something, kung sa yung mga pwede nga magamit sa Ginoo, that is your talent. Use it for the glory of God. Amen? And also, treasure. Tulo kati. Time, talent, and treasure. Ibig sabihin, sometimes, Pastor, wala man dyan ko'y tingog. Pero, nasa heart of giving. Nga, wala ko'y laing nga pwedeng mabuhati mo lang. Nay, someone ginanagat sige kwan nga, wala dyan ko'y naning nga talent, pero ako ang matabang is to support this ministry. Ika na inyong pagpanghatag o ang inyong pag-bless din sa ministry. Isa din ang katalent nga gihatag sa Ginoo, isa ka gift nga gihatag sa Ginoo. Amen? Sometimes makaingon ka, murag wala na mo ko diri kay church goer man ko. Pero katong imong ginabuhat to support your pastor nga maka-expand sa ministry, that is the gift nga gihatag ng Lord sa imong kinabuhi. Amen? Nahiningon nga pastor, pwede rin yun manok ra akong mahatag. Wala kini problema. No? Or ngunahan nila akong mahatag. Gulay lang akong madala. Wala kini problema. It's not about money or something unsa kadako, unsa kagamay. But nagamatter na kung unsa kadako ang imong heart para sa Ginoo. Amen? Did you remember katong widow nga nag-offer sila? O katong rich? Kinsa mas gidawat sa Ginoo? Di ba katong widow? At ito natatoy dato nga ana isang hatag isang 1 million. Pero katong isa katong widow, Lord, gamay na kayo ko. Pero unsa iya gamay ang iyang gihatag, pero dako ang heart. Magunsa man ang dako ang imong gihatag, pero wala kay heart, is this useless. Amen? So, ibig sabihin, duha ka servant. Duha ka servant nga itong gikuan karon. It's all about faithful and unfaithful servant to the Lord. Bago i-conclude ako ni ipakita sa inyo ha.
Sa continuation ani, it is all about the judgment ani nga message. It is the preparation sa tuang tanan sa second coming ni Lord. Nga kung pagmubalik si Lord, judgment will come sa tanan nga motuo kaniya. But when the Son of Man comes in His glory and all the angels with Him, when He will sit upon us glorious throne, His glorious throne, all the nations will be gathered in His presence and will be separate the people as a shepherd separates the sheep from the goats. So ibig sabihin, ingon ani ang mahitabo at the last days. Sa pagbalik ni Jesus, i-separate niya ang sheep o ang goat. Faithful o unfaithful. Wise o unwise. Balikan na to sa first nga parable. And then the king will say to those when his come, come, you who are blessed by my Father, inherit the kingdom prepared for you from the creation of the world. That's the promise of the Lord. And sa verse 46 mo na pinakanindot. And they will go away into the eternal punishment, but the righteous will go into eternal life. Ang ginapangita sa Ginoo karon mga kaigsunan, or ang ginapangita sa Ginoo, ang faithful or ang righteous na anak sa Ginoo. We are not perfect, kabalo man ta kadilita perfect atubangan sa Ginoo tanan. Pero ngano niya abot si Jesus sa atong kinabuhi today? Because kailangan nato si Jesus para malid ta mga mahimong righteous atubangan sa Ginoo. Amen ba? Muni ang pagdasig nato aron tanan. Nga bisan taliwala kung unsa man nga makalisdanan nga itong ginagian, ang mensahe sa Ginoo kinahanglan ta mahimong faithful at ubangan kaniya. Amen? In this ministry, in this church, this is a wake-up call. This is an encouragement for us. Nga dili ka basta-basta nga church goer lang. Naatay ministry, na kay kanya-kanya nga gamit, na kay kanya-kanya nga gift. That's why use it for the glory of God. Amen? Dili na ingon nga, ay pastor, hugas naman yung plato, wa yung ministry. No! Kay dili tanan musicians, gani, natawa, di na mahugas yung plato, makita na nato na. No? So ibig sabihin, dili gani tanan gift ng hugas yung plato. O wala ko nagpadugog-dugog. Ano mas gusto ba? Matay, wala dyan ko gawanin. But sorry. No? But sorry, no? Dili, ibig sabihin, wala na akong ginadaot ang musicians nga wala na hugas sa plato. Joke lang. Pero ang point is, kung kumayo ka hugas sa plato, that is your gift. No? Kinama po yung hugas sa plato nga gamatika pa maghuman. That is no? So, ibig sabihin, inay mong katapat, igsuon, unique ka. Ang tawag ka na ang barog, kung nabay ka parihana. No? Ibig sabihin, unique ta at ubangan sa Ginoo. Natay kanya-kanya nga mga gift, natay kanya-kanya nga talent, that's why use it. Kabalo naman ta mo determine, anak. Oh, napay uban, napansin yun nga, na yung mga motor. Akong heart pastor kay gusto di kong hatod sundo sa mga kauban, or gusto siya mo tabang sa mga membro, wala may problema. At wala yung anak, dira di ko nag-start sa una nga ministry kabalo ginas Francis sa una. Kanang badya nga gidala sa kong papa kana karon. Muna ako ginagamit sa una nga motor nga ako halos tanan akong classmate dira makarga, nagkarga mig lima diha na tangke, tagihan ako isa na tulos likod tapos ako driver. Ana, yaga may ra mo ba mga kasir. Ayaw po pag-isip niyo ani akong lawas sa una. Gaway pa ko sa una. But my heart is, dira ako nag-start my ministry. And the ministry nga gihatag sa Ginoo start inana, laderize. Ibig sabihin, ma-develop ang heart of a servant for us. Amen? That's why Ate Beth, I'm so blessed in my life. No, wala na ako ginapanghambog. Nakita lang ginawa yung heart of a servant. Nga may sekunsa siya kayo anak, but still nagpadayon sa pag-limpyo. Na may ubang diri lang, wala na akong gina-mention tanan ha. No, daghan pa kay diri ga-help, no, latinining diri but praise God. Kay kabalo mo na atay mga unique nga gihatag ang Ginoo sa atong kinabuhi. Mugi na akong maingon, gamito na to. Kay kabalo mo, kung di ta mahimong faithful at ubangan sa Ginoo, ang muling pinakasakit kaning first naka-highlight ra, eternal punishment. Pakibasa,
eternal punishment. Ibig sabihin, dili na char-char ang parable nga itudlo ni Jesus. Because nagahisgot na siya duha ka bagay. Faithful ug unfaithful. Unsay kapadulngan sa faithful, eternal life. Kung unsay kapadulngan sa unfaithful, eternal punishment. Ug makita ra nato na diha sa impyerno. Igsuon, gusto na kong iwali ug isulti pag-usap. Ang langit ug ang impyerno tinuod. That's why ikaw, ako, unsa ang imong desisyon karon? Unsa imong buhaton kung naa kay talent nga gihatag sa Ginoo? Use it or lose it. Payagan ba nimo nga mawala ang mga blessings or ang mga blessings nga gihatag sa Ginoo sa imong kinabuhi? For nothing? Kung ginaingon nga mawala na lang ang tanan, huwag ka lang, Lord. Yeah, mawala man siya. No? Pero ang point is, no, mawala man. Unsa man mawala. But dapat ang gift ni Lord nga gihatag niya sa imo. That the gift of salvation, that 2,000 years ago, Jesus Christ died on the cross. Ang muna atong gikuptan karon. Mo tong ikanta gina. Thank you for the cross, Lord. Ibig sabihin, pasalamatan nato na. Because tungod sa cross, that Jesus Christ died on the cross, ikaw ako nagkabaton og kinabuhing walay katapusan. Amen? And that is eternal life. That's why kung sa imong buhaton, kung ikaw niluwas sa Ginoo, kung usa ka nga giluwas sa Ginoo karon, ang talent nga gihatag sa Ginoo sa imong kinabuhi, gamita para sa kahimayaan sa Ginoo. Amen? Let us pray. Father,